Ano nangyari sa inyo? This morning I saw Mr. Demir in his room. He was lying down asleep, para si Apollo. Anong oras siya dumating? Siguro halos may araw na nun. Good night, you're all here. Sige, we'll start training for our terror client today. Pwede bang bukas na lang? Pagod na talaga ako eh. Bora, bukas, ngayon, we absolutely need to train Miss Essen immediately if we want Operation Cheetah to succeed. Paano yun? Pupunta ba siya rito? Hindi yun pwede. Makikita siya ng crew. Let's do it at Happy Pie. I can work while we're there. Okay, then let's all meet at the Happy Pie at 12 noon. Merve, your job is to brief Miss Essen of the weirdest client requests. Yes, sir. Aida and Bora, find technical problems that would bother Mr. Demir. Kami bahala. Feru, list down legal issues that would cause the job to be stopped. I got this. And Master Muharrem. When did you arrive? Never mind. You know of the terror client's mood swings. Di ako pwede. May gagawin ako. Do it tomorrow. Hoy! Tumahimik ka. Hindi magandang magpaintay. Lalo na pag babae. May date siya sa Pierlotti mamaya. Hello? What is it, Miss Leila? Mr. Muharrem, unfortunately something came up. Ayokong maghintay ka, kaya tumawag na lang ako to tell you about it. Walang problema yun. Kahit matagal maghihintay ako. Kung sa ibang araw na lang kaya. Susunod na lang ako sa kung anong gusto mo, Miss Leila. Have a very nice day. Muharrem, if your date is rescheduled... when did he... anyway... Everybody, start preparations. Let's make a monster. Therefore, the concept of the rooms follow to the grounds outside, uniting it into a single whole. Additionally, maintenance and energy costs will decrease by 60% because of the plants we choose, sprinklers, and reverse engineering. Can I see it? Of course. What do you think, Monsieur Yildirim? It looks like your hard work has paid off. Please give a copy to my secretary. Already sent it. Both hard copy and soft copy. I appreciate your initiative. You can start on the project. Good luck then. Thank you. Have a nice day, sir. Well, congrats. Good presenting in just a short time. Na-impress mo si Monsieur Yildirim. Mukhang mas mataas naman yung standards mo. Swerte mo lang yun, Celine. Swerte ko lang? Ano ba yung hindi mo nagustuhan sa presentation ko? Your details weren't clear enough. You had no practice. And you didn't manage your time well. Ha? Wala bang maganda dun sa pitch? Ikaw lang. What do you mean? Your personality saved your pitch. This time it worked. But it won't work all the time. Never ka naging masaya no? Ibang tao bawal din. Bakit ba ayaw mo maging masaya? Call Miss Merve and tell her to ask Vedat to order the plants. May gagawin pa ako. So, can you go back by yourself? No problem. May dadaanan lang ako. Be back in an hour. Okay. See you at the office. So you're saying, walang nangyayari between Celine and Mr. Demir? Kahit crush lang? Type niya? No! Passion? Hindi. Zero. Baka wala lang naman yun.
Walang nangyayari sa kanilang dalawa. Paano mo nasabi yun? Kasi kaninang umaga, nakita ko hinatid ni Celine t-shirts ni Mr. Demir sa office niya. Bakit ganun? Pumupunta ba siya sa bahay niya? Asmi? Ay, nakakatawa ka talaga. Oh yeah, ikaw talaga di yun ganun, diba? Hindi ano ba? Ganito kasi yung t-shirts, yung shirts na yun, They're new. Last night, Mr. Demir texted Celine to buy him new shirts from a certain store. Kaya, kaninang umaga, hinatid niya dito. Bakit parang sobrang close nila kanina? no, di sila close, baka mali lang yung pagkaintindi mo. But they're always together. Oh, talaga ba? Oh, part talaga yun ng Operation Cheetah, di ba? Asmi. Yung delivery. I'm watching you too. Naniwala kaya siya? Pag sa mga ganito, Asmi doesn't give up. Pag nalaman na office yung totoo, Demir will tell Celine to leave her job. Kaya nga, we have to be very careful talaga. Hello there. I'm looking for Miss Celine. Tito, Sino sila? Tatay niya. si Tito Semi! Bakit pa nandito siya? Nice to meet you, sir. My name is Azmi. Nice to meet you, Asmi. What brings you? Hindi niya alam na boss natin si Demir. Kilala niya as nephew ng dating owner. Would you like some coffee while waiting? No, I just want to see Celine. Celine is still out for a meeting. She's out for a meeting? Sino kasama niya? Kasama niya si Mr. Hi! She's at the meeting with the boss. Welcome, Tito Semi. Hello po, Tito Semi. Thank you. How are you girls? We're fine. I came here to see Celine. Wait with us? Asmi, magdala ka ng 3 kape sa terrace. Sige, susunod ka Oo doon. nga, Kamusta kamusta kayo, ka, Tito Tito? Semi? I'm fine. Kayo, kumusta? Okay lang. Kumusta ang work niyo? Ay, alam niyo naman po, Trabaho ng busy trabaho. talaga. Wala pa kayong break? Magpahinga kayo. So, papa siya ni Celine? Well, the thing is, when Celine just started to work here, I visited a few times before pero matagal na yon. Naisip ko dapat siguro bumisita ako habang andito ako so okay ba siya dito? Ha? How sweet, Tito. Of course, everything is as usual. You know that. San si Tita Rayhan? She's at home. Meeting Vedat. Actually, kayo yung may meeting. Alam mo ha? Dumaan na lang din ako because I was in the area, yeah. Okay, we'll figure it out. Nandito tatay mo, but it's under control. Makapunta ako someday. Sinop is a beautiful city. Alagaan niyo siya, please. Greenery. I would be happy if you could get the chance to visit. Who's that? Isaac, anak ni Sir Ekrem. Sir Ekrem? Yung may-ari ng company. Paalisin mo siya bago dumating si Demir. Dapat di sila magkita. So ginawa niyang head yung anak niya. Ay, di naman ganon. Walang respeto sa hard work at seniority. People give their children power and then let them manage their companies easy. Well, it's true, anak niya nga. Pero di ganun yung ginawa ni Mr. Ekrem. Si Isaac naman, naging head lang dahil umalis yung manager. Pero kita ko rin naman na he is hardworking and an ambitious person, kaya totoo deserve niya yon. Klaro sa akin, ambisyoso siya. It's like he works you all to an early grave. Di dapat ganun eh. Tama bang bumisita siya sa employee niya kahit gabi na? Ano po? Si Celine, nagpupuyat, kakatrabaho. Sweetheart, tapos na yung meeting mo? Tapos na pa. But I'm on my way to another meeting. Ba't ka na sa office? May nangyari ba? Wala. I just wanted to visit and see your office. Gusto mo bang sunduin nilang kita dyan? Tapos pwede tayo mag-dinner after ng meeting ko? No. I'm having coffee with the girls at the terrace already. Okay lang, pauwi na rin dapat ako. Sige, sayang. Sa susunod na lang. Let's have dinner another time. Promise mo yun?
Okay. Promise ko yun. Glad to hear that. See you at home, Papa. See you. Have a good meeting today. Thank you, Pa. Bye na. Mayaman lahat ng pamilya nila. Lahat ng lalaki well-educated, respectful, but Celine didn't care for any of them, ni isa sa kanila. Totoo ba yan? Ay, oo. Honestly, Mrs. Rehan, it's a matter of heart and love. Kahit ako, I just want a man who is very well off in his life. And I guess it also helps if he has the mindset of an ox. And dapat hardworking. Tama. Pero choice pa rin yun ni Celine. But surely it should be a guy who's good enough for your family, right? Respectful and manly too. Dapat the kind of groom na magiging proud yung buong pamilya mo sa kanya, di ba? Yes, yung aalagaan niya yung pamilya niya. Pati yung mga kamag-anak niya. Imposible. Di na sila ganon ngayon. Ayaw na ng mga lalaki ng responsibilidad ng pamilya. These days, they would rather avoid marriage. Talagang hindi ganun si Demir. Gusto niya magpakasal, kaya siya umuwi galing Japan. Yes. Paano nga, di ba? Kasi kawawa nga lumaki kasi siya na mag-isa. After all this time, he is longing for a family. Pag kinasal si Demir, sigurado akong aalagaan niya ang kanyang asawa at mga anak. He would be the one for his family to lean on. Walang duda. I hope God gives him a good wife. I think God has provided already. He's interested in someone. Huh? Sino? Hindi niya sinabi kung sino, pero mukhang seryoso na dahil gusto niya magpakasal. At yung babae interested din sa kanya? No, hindi rin namin alam. We're just hoping. She already knows how good of a catch he is. I hope she does. Ay, nako, yung mga kabataan ngayon, minsan kailangan nila na may magbigay ng direksyon. Sana nga, hindi siya ganong klaseng babae. Wag sana. Oh, welcome, Mr. Demir. Gunaydin. Last night I received a call from your father. At 2 a.m. Hulaan mo kung anong pinag-usapan namin. Sinabi niya nag-complain ako tungkol sa'yo. I bet he told you, please don't make my daughter sad. Or maybe sinabi niyang hayaan mo na lang ako. Tama ba? I know people very well. Which is why I'm sure that may rason ka kung ba't ginawa mo yun. Actually, it's a funny story. Gusto mo ba ng lemonade? Okay. Hello, anak? Ma, kamusta ka? I just got off the phone with Papa and I'm a little worried. You aren't bored and alone at home, right? No, sweetheart. Nandito naman sina Leila at Lucy. Mama, can you hand the phone over to Miss Lucy, please? Yes, Celine? Grabe, alam niyo ba, Tita Lucy, you know you messed something up just last night and you were still causing trouble for me. Hanggang ngayon, inaayos pa rin namin yung mali mo. Bakit kasama pa rin yung pamilya ko? Don't worry, Iha. We're being very careful. We're just drinking tea and chatting lang. Alis din kami pagkatapos. Bye. Tita Lucy, sandali lang. Don't hang up on me. Tita Lucy, you there? Tita Lucy talaga. Merve, Hello, Vedat. It's good to see you. what's wrong? Why are you here? May problema ba? Are you okay? Actually, I'm here to give you good news. Really? The client has accepted the project. You can order the trees you suggested to us. Oh, congratulations. O-orderin ko na lahat today. They'll deliver them in a week. That's perfect. Merve, may iniwan akong flower sa table mo. Nakuha mo ba?
I got it. Yes, nakuha ko. Thank you very much. You're welcome. Well, actually, nandito rin ako para mag-sorry. Me? Why? Nung iniwan ko yung project and I left suddenly without even explaining it. Something urgent really did come up that time. And I don't usually act like that. Pero pinaghirapan mo lahat yun, nahihiya ako sa'yo. I'm really, really, really sorry. Don't worry, Merve. Okay lang. It's really no problem. I'm just happy I got to help out. May isa pa akong gustong sabihin sa'yo. Actually, may sasabihin din ako sa'yo. I made tea. Do you want some? Okay, salamat. Doon tayo. Salamat. Salamat. You're welcome. Miss Essen, hello. Isaac and fellow company, please umupo na kayo. Let's start. Yung tablet? I've arranged some possible places for the renovation. Now let's have a look, shall we? Sa inyo po ba lahat ng mga yan? Siyempre naman. Ano ho yung intended purpose ng mga lugar na to? Depende sa kinakailangan. Kahit ano naman. Multipurpose. In turn, we have plans of what you should ask from Mr. Demir for the renovation. Ah, okay. I would like to hear your plan. When I was at your office, nasabi ko na umalis ka nang bigla at iniwan lang yung project. Sorry na. Sana di ka napag-initan ni Demir. Actually, sobrang galit siya. Pero tama siya. Dapat lang naman. Kaya wala na lang din akong sinabi. Talaga ba? Lagi ba siyang galit sa'yo? Di eh. Parang ayaw niya lang talaga sa akin. Stricto ba siya pag nasa office? Naghahanap ka ba ng chismis tungkol sa kanya? Hindi naman. Matagal-tagal ko na kasi siyang kilala. I just wonder what kind of a boss he is. Ganito na lang. I'll tell you. Sinabi ko rin naman to sa kanya. I think he is the coldest and the rudest man. Nakakairita siya. Pilosopo, mambobola, at walang pasasalamat kahit kailan. Grabe naman. I'm sure that he can't be that bad all the time. Subukan mo. 1 week lang sa office namin, I swear. Talagang never ko siya nakitang masaya. Kung anak ko siya, nako, ewan ko na lang. Huwag ka magsalita ng ganyan. Bakit naman? It's kind of a sensitive topic. Huwag na nating pag-usapan yun. Pero minsan nga, basta siya, tama naman yun. Sabi mo matagal mo na siyang kilala. Yeah. Since when were you friends? Nung bata pa kami. Talaga? Then why am I telling you all of this? Ay naku, baka ikwento mo to lahat sa kanya. No, don't worry. Whatever we talked about, atin lang yun. Ano yun? Bakit ba? Di ko ma-imagine si Demir nung bata pa siya. Nakasimangot siya lagi. Natatakot ba siya maging masaya dati? Actually, he was jolly as a kid. Hilig niya talagang magpatawa. Ala. Eh di ano nangyari sa kanya, ha? That's life. People end up in situations and forget themselves. Ako ba, yung Vedat nung dati? Ikaw ba, yung Merve nung bata ka? Aha. Kung ganun, Vedat, may sasabihin dapat ako sana sa'yo. Go on. Kasi... Hello? Open ba kayo? Please wait for a bit. I'll be right with you. Diyan ka lang. I'll be back. Okay lang. Take care of the clients. Kailangan ko nang bumalik ng office. Salamat sa tea. Yung sasabihin mo. Sa susunod na lang, may clients ka pa. Una na ako. See you later. Merve, di ka mahilig sa goodbye, no? You remember the lot, di ba? You invited me and Isaac. Demir, ikaw lang yung pinapunta ko noon. And I'm still pissed off about that. Okay, I remember. Yes, the lot where you invited me. May sinabi kang tama nun. Hindi nga kasama yung lot sa agreement namin ni Papa. Ginawa mo ba talaga yon? Yes.
Sinabi kong canceled yung agreement kasi galit ako. I didn't want his money for my projects, and I don't want to have dinner with him anyway. You might just give him a heart attack. Don't worry. Wala yung heart. Pero natakot siya. He asked me what I wanted in exchange, and in return, I just have to keep in touch. So, nakuha mo yung lot. Not just the lot, pati na yung forest sa tabi. You really are a dangerous woman. Persuasive woman. Deal? So yung plano dito, farmland. Uh-huh. This is the best one. Malaking area. We can constantly change things. Even outbuildings, infrastructure. There are also problems that would need legal permissions. It's next to a lake. And my incineration plant na malapit, we could use them if we needed to. Bakit naman natin kailangan yon? Just in case kailangan. And then, let's try to stay on track. Let's recap. Sige. Yung renovation, the farm. The plan, make it as difficult as possible. And pwede na magsimula yung project anytime. Yung sunod na project naman, Anong project yun? kamusta na si Ray ngayon? Kilala niyo po ba si Ray? Sawa na ako. Sige na, 1. Actually, Ray is fine naman. Manager siya dito. I guess nag-vacation siya. Dahil napagod siya, babalik din yun. Madam, nag-abroad si Ray. Nag-abroad siya? Beauty boy. Ay nako. Klaro na. Mukhang nagnakaw nga siya. Hindi ganon. Di yun gagawin ni Ray. Matagal na namin siyang kilala. Hindi ba, Merve? Oo, di niya gagawin yun. Nagbakasyon lang yun. So, sino gumawa ng bookkeeping? Si Ray din. Kasi nga, siya yung manager. Tignan natin sa account book niyo. Kung meron, kung wala laman, you will see. Come on. Simi. Mr. Simi, nakauwi ka na. May cake dito. Hi. Gusto mo? No, thank you, pero masyadong busog pa nga ako galing sa dinner natin kagabi. But if you'll excuse me, I have some work I need to finish. Huwag ka rin namang magmadali umalis. Oo nga, sana nga umabot pa kami sa birthday ni Celine. At sana yung furniture ni Demir maayos while we're here. But sadly, I have a doctor's appointment. Malapit na ang birthday ni Celine? Kailan ba? 3 days na lang. Ay, perfect. Let's celebrate tomorrow. 3 araw lang naman. Mas important na you're together. Okay ba yun? Oo, of course. That would be wonderful. Oo naman. A surprise birthday party for her. Hindi mawala ni Celine yun. Yes, that invite namin si Demir and we could celebrate it together. Eh di dapat mauna na tayo. Kailangan pa natin bumili ng magandang regalo para kay Celine. O siya, tara na. Kung gusto nyo. Salamat ha, una na kami! Huwag kang ganyan. Ikaw yung nag-bring up ng birthday ni Celine. Ay, naku, ikaw. I'm allergic to milk. Anong nangyayari sa'yo? Magsasaralalamunan ko. Hindi ako makakahinga. It's no joke. Calm down, Demir. Okay ka lang, ano nangyayari? Demir, please help me! Tumawag ka ng ambulansya! Mamamatay na siya! Mr. Demir, how are you feeling now? Like I was poisoned. We flushed out your stomach.
okay now. How long have I been here? Your girlfriend brought you here about 2 hours ago. Honestly, mas nag-alala kami sa kanya kaysa sa'yo. Iyak siya ng iyak. She almost caused a scene. Tama siya. Ninakaw niya pera ng Happy Pie. At utang na lang ang naiwan dito. Ginawa talaga ito ni Ray sa akin? Ay nako, grabe naman yun. Never ko naisip na... Di ko na alam. Nagtiwala tayo sa kanya. Iniwan natin sa kanya, di ako makapaniwala. Sanay na ako dito. Tingin nila na makakatakas lang sila. Ida, well, you're good at calculating, right? Ba't di mo na-check yung account? Ba't hindi mo napansin yun? Di ko napansin dahil ayokong gumuho yung Artemim. At hindi ko rin natutukan dahil akala ko talaga okay lang lahat. This looks calculated well. In fact, all the amounts are arranged very precisely. Difficult to notice unless you look closely. Wow. Hi, Aida. Anong gagawin mo? Pwede mo nga naman ibenta yung Happy Pie. Pero sino sasalo sa utang? Ida, wait. Huwag kang magmadali. Just think about it before doing anything. Relax. Di ko alam kung paano babayaran lahat ng utang na iniwan niya. Madali lang bayaran yung utang mo. Eto, kausapin mo lang suppliers, ask for debt restructuring, you hire a chef, you hire a barista, at sapat na yun. Is it just that easy? Nasa iyo na yun. Kung madali o hindi, you'll never know unless you try. What if? Tulungan ka rin namin hanggang makapag-hire ka ng bagong employees para dito sa cafe. Sige. Sobra kayong lahat. Thank you so much. Gawa na ako ng notice para sa window. Post na rin ako sa job websites. Gawa rin akong post sa social media. Lord, patawarin mo ako. Please, Lord. Maraming salamat. Thank you. Walang anuman yun, dear. Don't worry. It's nothing. What happened? Hello, Demir? I talked to Vedat. Nag-usap kami. Nag-usap na sila ni Merve. Okay. Is there anything else? Wala. Saan ka pupunta? Saan ka matutulog? Do you think that I'll end up sleeping on the streets? Hindi naman dahil doon.
Kung babalikan mo ulit yung furniture mo, I better be prepared. Hindi ako pupunta. Ah? Talaga? Kung may kailangan ka pa, sabihan mo lang ako, okay? Gagawa na lang ako ng excuse para bigay sa'yo. Sige. I'll see you tomorrow. Okay? Delikado pala si Essen sa mga girls. Nagkamali siguro tayo, ha? Di mo ba alam? Sooner or later, kailangan natin si Essence sa company. Yung girls naman yung gumawa ng stupid plan about bringing a terror client. Demir wouldn't give up on Essence's demands, or any other client's demands and mood swings. He's a professional. You should have told them their plan wouldn't work, Isaac. They listened to you. Eh, paano natin may papasok si Essen? Huh? She already put cameras in the office. Cameras! She watches our every move. Makakapasok pa rin siya whether we like it or not. Kawawang Artemim. Dami company na ni Essen. Isaac. 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 Ano yun, Fero? God damn it! God damn it! God damn it all! Isaac. Isaac. Now is not the time to go crazy. Not now. Sinong nag-send? Sinabi mo dati na may traitor sa atin. Isa sa atin kumuha nito. Tayong lahat nasa pictures, Fero. Lahat tayo nasa barko at lahat nasa cafe. Merve, Aida, Bora, ikaw, ako, Azmi. Sino pa ba? Sino wala? Hindi siya. Galit siya sa'yo. Ikaw nagsabi nun. Pero, hindi niya gagawin to. And when we started to receive the threats, di ko pa nakakausap pamilya niya. Di natin siya kasama, Isaac. Wala siya sa lahat ng pictures. Kung mayroon mang traitor sa atin, isa na lang ang naiwan. Si Celine. No. Mali ka. Dadalhin ba nila pamangkin nila dito? Ano ba yung plano nila bukas? Ay, please, huwag ka na magalit. Baka may di tayong alam. What? What else could it possibly be? Umuwi daw si Demir dito para magpakasal. And he's interested in someone. Is it Celine? May nangyari na ba sa kanilang dalawa? Parang di naman. Di yan. Kakausapin ko si Celine pag uwi niya. Listen, don't pressure her. Hayaan mo siya mag-express ng side niya, okay ha? Don't make her sad. I won't do that. I'm making sure other people don't make her sad. I went to her office. Ha? Yeah. Yung lasing na pumunta dito is the boss of our only daughter. Talaga? Yes. Nalulungkot ako. My daughter is afraid of being fired dahil binabayaran pa niya yung bahay niya. Tinitiis na talaga ni Celine yung lahat. Wala siyang nabanggit tungkol doon. Kasi ayaw niya mapahiya. You know her. But I'll make sure he knows that he made a mistake. Nobody can abuse my daughter. Trabaho niya o kabaitan. Never again. Mahal, calm down. Tataas yung BP mo niyan. Sinabi niya talaga yun? Akala ko mahihimatay ako. Tumindig pa yung mga balahibo ko. I almost had a stroke. Dapat talaga nakita niyo yung mukha ng tatay ko. Ginawa niya talaga yun? Bravo, Demir. Naiinis din ako sa'yo, Celine. Lahat to nangyari kagabi, pero ngayon mo lang naisip sabihin sa amin? Hindi ko na alam. Niligtas niya ako, pero gumawa ako ng plan para mapaalis siya sa office. I really feel horrible about this.
Iba pa rin naman yun. What's the connection? Unfortunately, one good deed doesn't erase the rest of the bad. Hindi lang yun one good deed. He saved Mr. Yildirim's project. He saved the company from a big scandal too. And most importantly, he saved me from my own family. Please, i-abandon na natin yung terror client plan. Seryoso, I don't have the heart to do it. Tama si Celine. Di ko sinadyang marinig kayo pero tama siya. Hindi nga siya tulad ng iniisip niyo. He's a decent guy. I think you should stop, kundi masasaktan lang kayo. Teka, sino ba pinag-uusapan nyo? Si Demir ba ito? Ano? Anong nangyari kay Mr. Demir? Guys, parang hindi na ata ako sure dun sa terror client plan natin. Hay, naaawa ka na sa kanya. Wait lang. Teka, nasimula natin yung Operation Cheetah, dapat okay na. Bakit ngayon mo lang napag-isipan na maging alanganin? Ha? Masyadong malaki kasi yung risk dito. Nakausap ko si Demir noon. Wala rin siyang galit sa iyo eh. Ano bang alam mo sa kanya? Nakausap mo lang siya isang beses at sa tingin mo kilala mo na siya? Do you have any idea kung anong pinagdaanan namin the past few weeks? Yung buong buhay ko wasak dahil sa stupid rules niya. So Bora, yun na yun? Wala bang ibang paraan? Bakit ba hindi mo man lang naisip na mag-resign? Vito! Makinig ka sa akin, cool guy. Wala kang alam tungkol sa akin. Yeah. Maginhawa buhay mo. May klinika, may mamahalin kang motorbike, yung dating at forma mo. Lahat yan maganda. Sa tingin mo, ganun lang kadali mag-resign? Alam mo bang ilang pamilya ang umaasa sa akin? Hindi niya sinadya. Bora, paano naman niya malalaman yun? Ako nagbabayad ng tuition ng 4 kong pamangkin. Binabayaran ko utang ng kapatid ko, alam mo yon? No! Paano ako magre-resign? Wala na nga siyang kinalaman dun eh. Kung kaya ko lang gawin yung Operation Cheetah mag-isa, ginawa ko na. Dangal ko rin ito. Hindi lang ito basta trabaho. Bora, tama na. Huwag kang magalit. Tara, labas muna tayo. Celine, di ka na sigurado. Ha? Ikaw yung nagsimula nito. Ngayon, hindi ka na sure? Well, salamat ha. It's okay, Celine. Hayaan mo na siya. Galit pa siya. Pero tama nga siya. Ako nag-start ng Operation Cheetah. Sinama ko pa kayong lahat. But now, if I don't continue, masasaktan ko sila Bora at Merve. Si Demir din kung tuloy natin. At paano ko ba dapat haharapin si Demir habang niloloko ko siya? Mahal, mauna ka na umuwi. Bora, pampatagal lang to. Pagod na ako. Alam ko yun. Pagod ka ng lumaban. Pagod ka ng magantay. Pagod ka sa akin. Alam ko. Eto na. Both of us decided this. Yes, okay. So then while we're not looking back, and without telling anyone, magpakasal na tayo ngayon. Ano? Ayoko na ng delay, Bora. Gawin na natin, di ba? Pinapahirapan natin sarili natin. Tara! Secret, for now. Announce natin after umalis si Demir. Okay ba? Okay. Ba? Wait, teka lang. Magpapakasal tayo? Darling! Oh! My gosh! Totoo! I'm home! Welcome home. Hindi ka yata late umuwi. Papa, pinilit mo kasi ako. Umuwi ako to spend time with you. Halika, mag-usap tayo, anak.
Ano yun, Papa? Yeah, dito tayo. Well, kasi... Ano ba kasi ito? Maganda, di ba? Well, may outdoor set na sa veranda. Wag na to, malitig na yung garden. Akala ko magandang umupo sa labas. Parang picnic and at night, tanggalin ko po ba? Sinabi ko bang tanggalin mo agad, anak? Bakit ka ba ganyan? Pa, tawagan ko si Master bukas. Anong patatanggal ko? Anak, please sit down. Please sit, please. Saan dito? Sinabi ko nga sa'yo pero eto tayo nakaupo dito. So, hindi na? Ikaw na yung bahala, anak. Bahay mo to. You can decide. Pero gusto ko rin naman marinig yung opinion nyo. Then, consider it. But make your own decisions at mag-isip ka ng mabuti. Tanong mo sa sarili mo kung gusto mo ba talaga para sa future mo kung ano mang mawala sa'yo. Paano mong malaman if something is good for you? You must have criteria and principles in life. Papa, wait. You always make these speeches before important events in my life. Tulad ng graduation ko. Nung pumasa ako sa university, when I got my job. Pero ngayon, bakit? I'm getting to my point, anak. Just listen. Okay, I'm listening. Anak, you are under the eyes of God and then yourself. Di ka dapat mag-isip na mag-isa ka. Don't let them deceive you. Maraming pwede dyan. Tulad nitong Demir na yan. Talaga ba? Can a man be good for you if he can't move his own furniture? Papa, anong kinalaman ni Dimir dito? I mean, paano mo naisip yun na wala namang ganun? Meron o wala, that's your business. Bahala ka dun. May tiwala ako sa'yo pero mahirap pumusga ng isang tao. I want you to think very carefully before committing to someone. Papa, there's no special someone. Ikaw lang, si mama at kaibigan ko. Ha? Yung dumating na lasing, isa ba siya dun sa mga kaibigan mo? I fixed it. Co-worker ko si Isaac. That night na nagkamali siya, nagalit ako. Nag-agree na kami na sobrang mali yun. Wala na yun, he's never allowed to come back here ever again. Okay, fine. Hello, good day.